Muna, sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon ay araw ho ng linggo. Abay, napakabilis ng panahon. Ha? Ngayon pala ay katapusan na ng buwan ng Mayo. Malalagas na naman ang isang pahina ng 12 buwan ng 2026. Ang bilis ho talaga ng panahon. Kanina ho'y ako'y galing dyan ho sa Central Luzon. At medyo ngayong oras ho na ito, dito sa National Capital Region, medyo malamig, Hindi yung katulad nitong mga nakalipas na ilang araw. Nakalipas na ilang buwan. Talagang kahit maaga pa, matindi na yung sikat ng araw. Ngayon medyo may mga kaulapan. Sinyalis na ito na nalalapit na ho. Nalalapit na yung panahon ng tagulan. Dahil official nang diniklara ng Pag-asa yung pagsisimula ho ng habagat season. Yung southwest monsoon. Sa katunayan meron pa nga hong isang bagyo. Si Doming ba'y nakalabas na? Pagka ganyang mga pangalan nang bagyo parang may nagbabadya ng hindi maganda. Pero mabuti na lang at wala naman ho. Meron lang hong mga malawakang pagulan. Epekto pa rin ho yan ng bagyong si Doming. Which is nakakabuti naman doon sa ating mga kababayang magsasaka. Na ngayong mga panahon na ito. Ito yung regular na panahon na naghahanda yung ating mga magsasaka doon ho sa kanilang sakahan. Sana mangyari na yung yung hindi na lang basta tanim ng tanim. Tanim ng tanim. Dapat magtanim ng magtanim yung ating mga magsasaka na mayroong gabay ng gobyerno. May gabay ng Department of Agriculture. Ay magtatanim ka ng ganire. Tatanim ka ng ganun. Kung anumang produktong agrikultura o pananim. Pagsapit ng ilang buwan na ikaw ay mag-aanihan na. Yung pala lahat ng magsasakay nagtanim. Isa lang naman ho yung kahit sabay-sabay talagang kailangan. Kahit sabay-sabay na pagtatanim, ika ngay yun yung
yung talagang pangangailangan katulad ng palay, ng bigas. Pero pagka nagkasabay-sabay, Engineer RT, sa pagtatanim ng sibuyas parang dyan sa San Jose Occidental, Mindoro, pagka nagkaanihan, gaya nitong anihan ho ng sibuyas, nitong panahon ng tag-init, ayun, lahat ho'y nagtanim ng sibuyas. Ang resulta, bagsak ang presyo, 25 pesos ang kada kilo. Ay, kumusta yung ating mga kababayang mga magsasaka sa iba't ibang lugar sa ating bansa, sa ating mga mangingisda? Naway nakakaya pa ho natin, Pero alam ho ba ninyo mga kaibigan, eto na, banggit ko na rin ho dati, isa ho doon sa mga sektor na hindi ho ngay humiling ng sobra-sobra sa gobyerno ay yung mga magsasaka. Sanay na ho sila. Oh yes, nandyan yung mga tulong, pero hindi ho katulad ng ibang sektor na kalampag ng kalampag. Kalampag ng kalampag. Sa isip po kasi ng mga magsasaka, pagka nagtanim ho halimbawa ng kung anumang produkto, pagka tinamaan ng bagyo, talagang ganon. Hindi ho katulad ng iba. Negosyo din ho yan na matatawag negosyo Ikaw ay nagninegosyo, nagtatanim ka. Negosyo ho yan. Namumuhunan ka. At kapag ka pumaldo, walang tama ng bagyo, kung anumang kalamidad, ay di swerte. Yung ibang sektor, totoo, public service ang ibinibigay. Pero konting hagupit lang ng isang dilubyo, man-made man yan o mula sa kalikasan, ang sinisika agad gobyerno. Hindi ho ganyan ang magsasaka. Kaya mabuhay ho tayong mga anak ng magsasaka. Pag malaki po natin, ayan, may nagtatas ng kamay din. Isang binibining taga Oriental Mindoro. Mabuhay ho tayo. Tayong mga anak ng mga magsasaka. Dahil alam na ho natin na ang Pilipinas ay tinatamaan ng sangkaterbant napakaraming bagyo sa loob ng isang taon. 20 ba naman mahigit pag nagtanim ka't tinamaan, ang sasabihin ay talagang gano'n. Yung katulad ng ibang sektor, tamaan lang ng dilubyong konti, ang sinisina kaagad ay gobyerno. Hindi ho ganyan ang mga magsasaka. Kaya mabuhay ho tayo. Gusto kong kumanta nga ngayon yung magtanim ay hindi biro, maghapong na kayo ko. Yun ho ang buhay ng magsasaka. Kaya kung kayo man ho'y mga magsasaka na hindi ho ganun kalaki ang kinikita, pero patuloy pa rin hong ay gumagampan sa kanilang trabaho, patuloy na nagninegosyo. Dahil negosyo ho talaga yan, namumuhunan ka yung ibang mga negosyo na nagbibigay ng public service, konting kibot lang, naplatan lang ng gulong, ayun, kasalanan ng gobyerno. Mega Balita Linggo. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na magdamag. Mega Balita Linggo. 2 bus nagsalpukan sa Benguet, 67 mga pasahero ay sinugod sa ospital. Mega Balita Linggo. Malawak ang pagulan na saan dahil sa trough ng bagyong Domeng. Habagat season nagsimula na yun huyan sa Pag-asa. Mega Balita Linggo. Big time oil price rollback asahan ngayong linggo. Mega Balita Linggo.
Utukan sa Senado, fake. Ayon ho yan kay Pangulong Marcos. Mega Balita Linggo. At 240,000 mga tupad workers i-deploy para sa Brigada Eskwela. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Sugatan ang 67 katao matapos magsalpukan ng 2 Victory Liner bus sa pakorbang bahagi ng Palispis Highway sa Taloy Sur sa lalawigan ng Benguet kagabi. Ayon sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng isang bus na patungong Dagupan City ang pababang bahagi ng kalsada nang mawalan ito ng preno. Dahil dito'y bumangga ito sa kasalubong na bus na paakyat ng Baguio City dahilan para tumagilit at matumba ang bus. Isinugod na sa Baguio General Hospital at La Union Medical Center ang mga sugatang pasero para bigyan ng agarang lunas. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang bilang at kondisyon ng lahat ng pasahero. Mega Balita Linggo. Samantala, patay naman ang isang 18 anyos na binata sa sunog na sumiklab sa Block 1 Dubai Baseco Port Area sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Baseco Satellite Office, kinilalang biktimang si Karim Montes Natividad pero hindi pa tiyak sa ngayon ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Maliban sa naturang casualty, wala nang naitalang nasaktan sa sunog na sumiklab bago mag-alas 12 ng tanghali. Kahapon, umabot pa sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang napula. Dakong alauna ng hapon, 85 pamilya o 340 individual ang nawalan ng tirahan kung saan 61 kabayan ang napuruan sa sunog. Patuloy namang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng sunog. Mega Balita Linggo. 17 minuto makalipas ang 6 ng umaga, makakaranas ng kalat-kalat na pagulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa trough o buntot ng bagyong si Domeng at Habagat. Ayon sa Pag-asa DOST, huling namata ng Typhoon Domeng sa layong 670 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Alas 4 huyan ng umaga kanina. Taglay ng bagyong lakas ng hangin 120 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 150 kilometro kada oras. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sa ngayon ay wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero ayon sa Pag-asa, nagdudulot na mga kalat-kalat na mga pagulan sa bansa ang trough o buntot ng bagyo at habagat. Kabilang sa mga makararanas nito, itong kalat-kalat na mga pagulan ay ang bahagi ng Central Luzon, Cagayan, Isabela, dito sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at maging sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Sa forecast ng Pag-asa ay inaasahang lalabas ng parang bagyo bukas pa ng hapon. Mega Balita Linggo. Samantala, binaha naman ang ilang lugar sa loob at paligid o sa iba't ibang lugar dito ho sa Metro Manila, epekto ng malakas na thunderstorm Sabado ho ng gabi. Nakaabala sa mga motorista ang gutter deep na baha sa EDSA Estrella, lungsod ng Makati na nagdulot ng traffic hanggang pasado hating gabi. Bagyaring tumaas ang tubig sa ilang lugar sa Quezon City, bunsod ng biglang buhos ng pagulan dakong alas 9. Sa lalawigan ng Rizal, nahirapan din sa pagdaan ng mga light vehicle sa Sullivan Avenue sa Barangay Mayamot, Antipolo City, maging sa General Ricarte sa bayan ng Cainta. Batay sa report ng Pag-asa, bumuhos ang malakas na ulan sa NCR, Rizal, Bulacan, Quezon, Pampanga at maging sa Zambales. Mega Balita Linggo. 20 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nagsimula ng paigtingin ng Police Regional Office 6 ang kanda nitong tumugon sa pagbaha at iba pang kalamidad ngayong habagat season. Inatasan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang lahat ng unit nito ng paigtingin ng ugnayan sa mga lokal na pamahalaan
Kabilang sa kanilang misyon ay ang tiyakin ang kondisyon ng mga personnel at resources para sa posibleng emergency, kasama ang pagtitiyak sa peace and order kapag may sakuna. Kahapon ay kasama ang Western Visayas sa mga ring makaranas ng malakas na ulan dulot ng bagyong Domeng, partikular na ang Antique, Iloilo at maging sa Guimaras. Pinayuhan naman ni Tuan yung mga residente ng Kanlurang Visayas na manatili ring handa at patuloy na umantabay sa mga otoridad. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Samantala, good news muna ho tayo. Dahil namumuro daw ang malaking tapyas sa presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Batay sa taya ng industry sources, naglalaro sa 7 piso at 50 hanggang 8 piso at 50 sentimos kada litro ang maring i-rollback sa diesel, habang 4 hanggang 5 piso naman sa gasolina. Maganda yun nga ito. Ito nga talaga good news. Ito yung pambalanse dun sa napakainit na salpukan sa politika, bangayan sa politika itong nakalipas na linggo. Ano ha? Isipin ho ninyo yun. 7 pesos at 50 sentimos hanggang 8.50. Yun nga maring i-rollback. Ayan, di unti-unti nang bumabalik yung ikangay dating presyo. Magkano na bang presyuhan ngayon? Batay ito sa Min of Platts Singapore foreign exchange rate at shipment cost sa nagdaang linggo. Bukas malalaman ang pinal na price adjustment na nakatagtang i-anunsyo ng Department of Energy. Medyo ikangay bumubuti ang lagay kung ang pag-uusapan ay yung presyo ho ng gasolina. Dahil kapag ang presyo ng gasolina ay gumalaw, lahat ho ng presyo parang domino. Ang domino effect nito ay yung presyo ho sa mga palengke. Ngayon, may malaki ang epekto rin nito. Na pag nag-rollback ng ganito kalaki, dapat meron din tayong mararamdaman at makikitang ikangay epekto dun sa mga presyo ng bilihin. Alam nyo sa kabibigay ng ayuda ng gobyerno, ano ha? Yung kabibigay nung nagkaroon ho ng krisis nadulot ng bakbakan dyan ho sa Middle East, USS Israel laban ho dyan sa Iran, namigay yung gobyerno ng ikanga ay tulong dun sa mga apektadong sektor. Lahat naman naapektuhan. Partikular na inuna yung mga tsuper ng iba't ibang mga public utility vehicles. Yung unang hinihiling nun, Engineer RT. Kapag ikaw ay inihahanda mo, nililinang mo yung iyong bukid dyan sa Occidental Mindoro, yung ginagamit mong pang-araro na di makina, langis. Di ba't yung mga kababayan mong mga magsasaka dyan sa Occidental Mindoro at maging yung lalong-lalo na yung sektor ng transportasyon ay humihiling ng ikangay pagsuspinde doon sa implementasyon ng excise tax. Nakalimutan na. Lalo nang makakalimutan ngayon kung ganito kalaki yung ay ibabawas dun sa presyo ng gasolina, ng krudo. Nakalimutan na nga dahil nga dun sa medyo humuhupa na ho yung negatibong epekto ng bakbakan ho dyan sa gitnang silangan pagdating ho dun sa presyo ng produktong petrolyo. Pero mas makabubuti ho sana kung ito'y sinuspinde, yung pong excise tax. Malaki ang matutulong nito talaga direkta sa lahat ng ating mga kababayan. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tinawag na peke ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13.
Sabi ng presidente, bahagi ito ng horror ng mataas na kapulungan ng Kongreso na nasusubaybayan niya umano. Iniambing pa ni PBBM ang kasalukuyang Senado sa panahon niya noong nagsilbi siyang senador sa kasagsagan ng 15th at 16th Congress. Narito ang Pangulo. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Mega Balita Linggo. May halong pangangantyang at comparison pa. Okay, nakakaya naman yan tayo. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, kung opinion lang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tatanungin, ayaw daw niyang matuloy ang teleconference vote sa Senado. Ayon kay PBBM, walang matinong rason para payagan ang mungkahing pakikinabangan lamang umano ng gaya ni Senador Bato na tinawag niyang pugante. Palagay umano ng presidente, hindi dapat makaboto si De La Rosa nang hindi dumarating ng pisikal sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ginawa ni Marcos ang pahayag kasabay ng komento sa umano'y horror ng Senado ngayon. Umaasa naman si PBBM na maayos ng mga senador ang kanilang gusot na nauwi na sa personalan at sabi ng presidente, fake ang nangyaring shooting incident sa Senate building. Mega Balita Linggo. 29 na minuto makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Nagbabalik ho tayo. Araw pa rin ho tayo ng linggo. Huling araw, huling Sunday ng buwan ng Mayo. Abay bukas ho tayo ay buwan na ng Hunyo. Kailan ba ang pasukan? 8. 8. Kahapon nanonood ako dun sa dun sa programang SOS ni Dr. Cesar Chavez. Yung bagong Dole Secretary natin, si dating Senador Francis Tol Tolentino. Bigla akong napaisip, oo nga, pwede nga palang yung tupad program na naglilinis sa iba't ibang lugar sa ating mga barabarangay. Pwede nga palang immobilize yun para yun yung gamitin. Para yung mga guro ay mag-concentrate na lang dun sa mga kinakailangan nilang mas prioridad. Siyempre, prioridad yung gawing ihanda yung paaralan. Pero hindi na dun sa physical na sila mismo yung kabilang dun sa maglilinis. Ang ganda nga pala nun na immobilize yung ikangay
mga tupad workers, mga personnel natupad na binibigyan ho ng trabaho, ayun, yung trabahuhin ho nila. At mas magiging dedicated pa sila dahil sa yung mismong kanilang mga anak. Mga apo, kung anumang mga kamag-anak, siguradong merong isa or dalawa o higit pa na kamag-anak nila ang papasok. So mas gugustuhin nilang gawin yun, yung maglinis. Dahil sila, yung implementasyon ng tupad ay dun mismo sa barangay kung sino yung mga benepisyaryo ng programa. Sila ho mismo yung maglilinis dun sa lugar nila. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita ay pinagtanggol ni Senate President Alan Peter Cayetano ang akbang ng mayorya na miyandahan ng rules ng Senado. Kasunod ito ng walkout ng minority dahil sa tangka ng majority na payagan ng online voting sa sesyon ng mataas na kapulungan. Sa isang video ay giniit ni Senador Cayetano na walang railroading sa rules ng Senado. Sa halip, mas makapangyarihan o manong plenaryo majority rule kaysa sa mga komite. Inakusahan din ni Cayetano ang oposisyon na layo o manong i-destabilize ang Senado sa pamamagitan ng paglikha ng duda o pressure sa 13 miyembro ng majority. Yun ang hirap po dun sa atin. Yung duda, nasanay na ho tayo dun sa bagsik at lason ng politika. Yung pagdududa ba, kung naagaw ng minority, yung majority sa Senado, ayun, pinagdudahan na, andyan na. Nung nakarang araw ho, ako'y nandyan sa isang forum sa Quezon City, Pandesal Forum. Good morning, Kuyang Wilson Lee Flores. Nandun ang kanilang guest dun ay itong si Senador Amy Marcos, si Amy Solution. Sabi niya, hindi na nga nawawala yung mga binabanggit na may nangungumbinsi dun sa kabila. May nangungumbinsi sa anay namin na 13 na pumanig para maagaw ng minority yung pamumuno, yung majority ng Senado. Hindi na natigil. Pero sabi niya, solid kami. Talaga, kung magbabasa ka ho ngayon ng social media, yung division ho ng ating mga kababayan ay nauubos. Yung oras ng ating mga kababayan ay nauubos ho dun sa division. Dun sa pagtalakay ho ng usapin ho na yan. Nung pamanguna, nung nakarang linggo, ay binanggit ko na ho. With due respect to Senador Panfilo Lacson, ang kanyang sinasabi, ang isa dun sa magandang mamuno at ika nga ay may kakayahang maging mapayapang Senado ay si Senador Sherwin Gatchalian. Wala hong duda ho yun. Totoo po yun. Yung sinasabi ni Senador Panfilo Lacson. Totoo ho dahil wala naman tayong Meron bang nakaaway sa Senado si Senador Sherwin Gatchalian? Walang nakabangayan na matitindi. Totoo po yun. Kaya ho niyang pamunuan. At nung iba pa, kung sino man. Kaya nga lang ho, ay with due respect, kami hong mga taong bayan, kami hong sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, nagsasawa na ho dun sa usapin ho ng politika Kami na lang ho lagi ang nasasakripisyo, yung maliliit nating mga kababayan. Kapag ka nagbabangayan ho kayo, yung stability ho ng ating bansa, yung pong katatagan ng ating ekonomiya ay nasasakripisyo. At kung nasakripisyo ho yan, kung nasasakripisyo ho yan, sino ho ang casualty? Kami ho mga mahihirap. Kami hong mga ordinaryong mga mamamayan. Yung pag-amyenda dun sa rules ng Senado, ayan, pinag-awayan. Pinag-awayan hanggang sa social media, taong bayan ay nag-aaway. Bigyan ho natin ng pagkakataon. Bigyan ho natin ng pagkakataon na ipakita ni Senador Alan Peter Cayetano yung kanyang kakayahan na mamuno. Hindi nga ho ba? Pagupong-pagupo. Ano ho yung
unang ipinag-utos, yun hong muling investigasyon dun sa flood control scandal. Ang dami hong mga kababayan natin dyan, Engineer RT, yung bigla na lang natunga nanonood ng sine, namatay yung kuryente, nawala na yung pinapanood. Napakahalaga hong mailatag ho ng Senado kung sino-sino ho talaga yun pong ikangay nagkamal, kung sino ho yung ikangay buitring hindi ako sanay gumamit ng salitang Engineer RT yung bang salitang medyo malumanay, yung medyo pwedeng o sino na lang yung nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hindi ho biro-birong pera ho yan. Tayo ho nasasakripisyo dyan ho sa Bulacan at sa iba pang mga lugar. Ang dami hong mga binabaha ho dyan. Ang daming binabaha dyan. Ano yun? Titingala na lamang ho sila at sasabihin, Panginoon, makasalanan po ako, kaya ako nakakaranas ng pagbaha. Hindi ho. Ang may kasalanan ho nito, yun pong nang tarantado ng malaking pondo ng ating bayan. Ayan. Di, pasalamatan ho natin si Senador Cayetano dahil eto, binuksan na niya muli. June 4. June 4 ay magkakaroon ho uli ng ikangay hearing dyan sa flood control scandal ho na yan. Ay, nako. Ang hirap ho kasi sa atin kapag para tayong mga bata, pag naagaw sa iyo yung candy, gagawa ka ng paraan para agawin mo. Kasi nung nasasakripisyo ho doon. Kung doon sa dalawang bata na yun na nag-agawan, di yung bang pagiging kinabukasan nila, parang nakikinikinita mo na. Parang nakikinikinita mo na kung anong klaseng tao yung dalawang batang nag-agawan na. Palawakin ho natin. Ano hong mangyayari naman ho sa ordinaryong mamamayan kung ganyan ho ng ganyan? Inagaw ng minority sa majority, sila na ang naging majority, aagawin na namang muli. Ano pong mangyayari? Alisin ho muna siguro natin yung ikangay pagdududa. Gumampan ng kanyang tungkulin si Senador si Senate President Alan Peter Cayetano. Umpisahan yung ikangay investigasyon, muling investigasyon doon sa flood control projects, para malaman natin kung sino-sino ho talaga yung mga personalidad na nagnakaw ho dun sa pondong napakalaki ho na yan. At saka yung impeachment. Yung impeachment, agad din naman hong umaksyon para umusad na ho yung impeachment ho na ito na nasa batas ho yan. Hindi ho nila pwedeng talikuran ho yan. Mega Balita Linggo. Hindi nila pwedeng gawing hocus-pocus at talikuran yung kanilang mandato. Pinasa na sa kanila yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ho yung kanilang gagawin. Saka ho natin sila husgahan kapag nakikita ho natin meron hong ikangay saliwa na aksyon ho ng Senado. Hindi ho yung pagtangkaan. Kaya nga ho ang tanong ko kay Senador, nawawala tong monitor ko. Ayan. Kaya nga ang tanong ko ho kay Senador Amy Marcos nung anong araw ba yun, nung nakarang linggo. Kayo ho ba, Senador Amy, ay sigurado pa hong kumpletong 13 pagdating ho ng Lunes? Di ba pati tuloy tayo Iwasan man nating hindi sumausaw, nadadamay ho tayo. Nadadamay ho tayo sa kanila. At hindi natin nalalaman yung pagkadamay natin, pati ho yung ilalatag natin na pagkain sa mesa para sa ating pamilya ay apektado. Mega Balita Linggo. 15 minutos bago magigapito ng umaga.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:13 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Well, nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. The
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Ho tayo na sa huling 10 minuto na lamang ho tayo ng ating palatuntunan ngayon na araw ho ng Linggo 31 ng buwan ng Mayo 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Eto, sulyapan nga natin itong social. Sabi ko ho sa inyo, pagka ho ang usapin ay tungkol sa politika, nasasayang ho yung oras ho natin. Katulad ho nito tingnan ho ninyo itong si Tiburcio Magay 9820. Sabi po niya, ito maganda ho itong paninyo, nakikisama ho tayo, kaya lang wag na ho sanang dumating sa punto na masisira pa yung araw natin. Ika ngay pati pagkain natin ay masisira. Kaya sabi ko nga, kung ganyan ng ganyan, agawan ng candy, agawan ng candy, anong mangyayari? Tayo ho ang nasasakripisyo. So heto na nga. Sabi nitong si Tiburcio Magay, sabi niya, mali ang mga palagay mo sa minority. Sa leadership ni Cayetano, nagkawindang-windang ang credibility ng Senado. Opinion po ninyo yan. Ang sa akin ho, wala hong Cayetano, Soto, wala hong dilaw, wala hong kulay ho rito. Kung meron hong minority at kung meron hong tinatawag na majority sa Senado, mayroon pa hong ika nga ay mas nakararami. Meron pa hong mas nakararami ho dyan at doon ho ako. Ano ho ba itong nakararami ho na yan? Ito ho yung taong bayan na umaasang meron hong may sasalang na pagkain sa hapag na kainan para ho sa kanyang pamilya. Doon ho tayo. Yun ho yung aking pinupunto. Kung naagaw ng kabila, yung pamumuno, yung mas nakararami, at aagawin muli, hindi na ho makabubuti ho sa ating bansa ho yan. Mga Tiburcio Magay. Ayan, apektado na ho tayong lahat yan. Pati ho yung ating mga anak. Yan ho yung nangyayari. At kung yan ho ang gusto ho ninyong mangyari, abay di sige. Pumunta ho tayo sa likuran ng magkabilang panig. Sumigaw-sigaw ho tayo para lumakas ho yung loob nila. At sila'y magbangayan ng magbangayan. Kalimutan ng pagtatrabaho. Kalimutan ng flood control scandal investigation. Kalimutan ng impeachment. Huwag na ho nating ipagawa ho yan sa Senado na kanilang mandato na dinggin yung impeachment ng pangalawang Pangulo na nakalagay ho sa kanilang mandato. Sige, tingnan ho natin kung anong mangyayari ho sa ating buhay. Samantala sa iba pang mga balita ay patatawag ng Senado ang law enforcement agencies kaugnay ng kanilang investigasyon sa nangyaring putukan noong Mayo 13 para kasi kay Senate President Alan Peter Cayetano. Binibigyan ng maling impormasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na una nang tinawag ang gun-related incident bilang fake. Sabi ni Cayetano may hawak silang ebidensyang balak isa lang sa pagdinig ng Committee on Public Order. Bago ito inirekomenda ng kasuhan ng CIDG ang mga tawanan ng Sergeant at Arms ng Senado na nagpaputok ng labag sa rules of engagement kahit wala naman umanong banta sa Senado. Tinawag ito ng pulisya na overkill related o may kaugnayan naman sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula dun sa kustodiya ng Senado. Pero masasabi ko lang ho dyan, ang forensic, yun pong mga ebidensya, ang magdadala ho sa atin sa kaliwanagan at ikariresolba ho ng insidenteng ito. Huwag ho tayong lumayo ho dun ho sa mga ebidensya na nakahalap ho ng mga law enforcement agencies, ang PNP. Doon ho tayo magbase dahil yun ay scientific ho. Mega Balita Linggo. Target naman ng Department of Labor and Employment na mag-deploy ng 240,000 tupad workers para tumulong sa pagsasayos ng mga classroom sa 5,000 mga paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa simula bukas, araw ng Lunes, June 1. Sa panayam sa programang Special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez,
Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na kasabay ito ng Brigada Eskwela na paghanda para sa nalalapit na pasukan. Ayan. Wala yung video natin ni Labor Secretary, bagong Labor Secretary. Ang target po namin initially ay 5,000 eskwelahan sa buong Pilipinas. 239,891 classrooms. Ganong kalawak po yun. So, simultaneous po ito sa darating na Lunes. So, meron tayong 240,000 beneficiaries na mabibigyan ng pansamantalang trabaho habang hinahanda po yung ating mga silid paaralan. Kasama doon sa pinalawak na tupad program sa mga eskwelahan ang pagpipintura, paglilinis, pagsasayos ng mga pasilidad at iba pang mga maintenance work. Katuwang ang Parent Teachers Association. Ayon kay Tolentino, ang naturang hakbang ay pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagpapalakas ng Brigada Eskwela. Hindi ko rin naisip yun, ilang beses ko nang na-cover yan, Engineer Artie, yung Brigada Eskwela. Karamihan dyan, may mga institusyon, may iba't ibang mga kumpanya, nagbibigay ng manpower, ng mga volunteers para sa gawa ho yan. Mabuti ho yun, maganda, tulungan ho yan. Pero ito, hindi ko naisip na pwede palang gamitin na rin tupad program na ito. Isipin mo, 240,000 workers, di ang laki ho ng magagawa ho niyan. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, kakaunti na lamang ang mga aktibong labor inspectors ngayon sa bansa at hindi kakayaning mamonitor na nasusunod ang labor standards sa mga kumpanya. Sa panayam pa rin ang programang Special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na nasa 477 lamang ang inspectors nila sa buong bansa. Pero yung talagang kumikilos dito, yung nasa field, ay umaabot lang ng 477. So paano mo sa katuparan yung trabaho ng labor inspection sa ngayon sa Article 128 ng Labor Code? Titingnan mo na siguradong merong first aid training yung mga kumpanya, sisiguraduhin mo na tama yung kanilang ginagalawang work environment, sisiguraduhin mo na yung sa construction may safety belt, sisiguraduhin mo na tama yung barracks. Kakaunti talaga, hindi kakayanin. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, nakapagtala naman ng panibagong fish kill incident sa mga bayan ng Baroy at Tubod sa Lanao del Norte. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Northern Mindanao, sanhi umano ito ng harmful algal blooms o red tide na nakakaapekto sa kalidad ng tubig sa nabanggit na lugar. Sinabi ni BIFAR Regional Director Edward Yasay na naglabas na sila ng red tide warning sa mga apektadong komunidad matapos mapansin ang pamumulat pagbabago ng kulay ng tubig dagat. Nagpaalala ng ahensya sa publiko na huwag kainin ng mga patay na isdang makukuha sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Yan o dapat yung isa sa pinag-aaksayan natin Yun hong ikangay intervention kapag may mga ganyan hong mga nangyayari dahil kabuhayan ng ating mga kababayan ang nakasalalay ho dyan, fish kill. Fish kill. Namuhunan din ho yung kung meron mang mga ikangay mga fish cages doon na nag-aalaga. Mukhang ito doon naman yata doon sa mga wild fishes na nakukuha. Kung may fish kill ho na ganyan, may apektado yung ating mga kababayan. Yan dapat ang ating tinutulungan, hindi ho yung ay nako. So yan na ho mga kaibigan, ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo, 31 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ako po si Val Gonzales Santabayanan, ang binibining ng Oriental Mindoro
si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Impunto, alas 7 na ho ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.